Hallelujah. 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 Muli isang mapagpalang araw po sa inyo mga kapatid, natigit sa ating Panginoon. Muli ay naririto po tayo muli upang makapagnilay-nilay sa salita ng ating Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Bago pong lahat, sandali po tayong umawit para sa Panginoon. Awitin po natin ang kay buti-buti mo, Panginoon. Hallelujah. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kayo'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kayo, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang kayo'y walang katulad, tunay ngang kayo'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kayo, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang kayo'y walang katulad, tunay ngang kayo'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, purihin kayo Panginoon, dakilain ang iyong pangalan. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri, parangal, pagsamba, pagluwalhati, pasasalamat. Panginoon, maraming salamat po muli sa panibagong araw, sa panibagong lakas, Panginoon, na patuloy na pinagkakaloob niyo sa bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon, sa kabutihan ninyo, sa katapatan, sa kadakilaan nyo, Panginoon, na patuloy nyong pinararanas, Panginoon, sa bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon, muli sa pagkakataong ito. Ako po inyong lingkod, muli inyong ginamit upang makapagbahagi ng inyong mabuting salita. Patuloy nyo lamang po akong itago sa inyong banal na likuran. Tuloy yung kadakilaan nyo lang makita at maihayag sa mga oras na ito. Patuloy kayong magayag ng mga panibagong revelasyon sa bawat isa, at patuloy kayong mangusap sa aming mga kapatid, sa bawat isa na nakikinig, Panginoon, saan man po kaming panig ng o sulok ng mundo, Panginoon. Patuloy nyo kami pag-isahin, Panginoon, sa isang espiritu. Maraming salamat po, Panginoon. Pakabalutin niyo po ang puso't isipan, Panginoon. Dalangin po namin yung patuloy na pagsama ng inyong banal na espiritu, dahil tunay na wala po kaming magagawa kung kami wala sa inyo. Maraming salamat, Panginoon. Sa inyo po namin tinataas at pinagkakatiwala ang lahat ng ito, at palagi mangyari yung kalooban niyo pumason sa aming mga buhay. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri. Pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Muli, isang mapagpalang umaga po sa inyo mga kapatid. Una tigit sa ating Panginoon, ako po si Brother J.B. Losada, dito po sa Door of Faith Church, on behalf of Door of Faith Church Abu Dhabi, United Arab Emirates. At nandito na po tayo ngayon sa Pilipinas, at ang oras na po ay 5:36 ng umaga. Purihin ang ating Panginoon dito po sa Pilipinas. Dito rin po tayo sa Door of Faith Church, San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat sa Panginoon dahil sa pagkakataon nito na makapagbahagi muli ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Kamusta po kayo mga kapatid? Ang ating pagtatalakayin sa umagang ito ngayon
Ayan, Jeremiah chapter 29 verse 11. Jeremiah chapter 29 verse 11, ito po'y isa sa napakagandang talata sa Biblia. At sumabay na lang kayo ngayon sa akin mga kapatid sa pagbabasa kung meron po kayong Biblia. Hallelujah. Sabi po dito sa Jeremiah chapter 29 verse 11, na sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Sabi po sa English na for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and the future. Ito yung plano ng ating Panginoon. Kaya pinangamagatang ko po itong ang plano ng Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Nung panahong ito, sandaling kwento lang po, nung panahong ito, nasa ilalim po ang Israel sa bumuno ng Ehipto dahil nasakop po sila. Ngayon, yung hari po ng Ehipto sa panahong ito ay si Neco, ay nagkaroon ng digmaan sa hari ng Babylonia na si Nebuchadnezzar. Ngayon, inalaw ng Panginoon na matalo ng Babylonia ang Ehipto. Ngayon, nung natalo po ng ng Babylonia ang Ehipto, ay ngayon yung mga Israelita ay napasa ilalim na po sa pamumuno o nasakop na rin sila nung Babylonia. Inalaw po yun ng Diyos. Ngayon, kasi yung panahon na po yun yung na sumusuway palagi yung mga Israelita sa utos ng Diyos o sa kasunduan ng Israelita sa Diyos. Ngayon, kaya ipinahintulutan po ng Panginoon na mangyari ang yun. Pero may dahilan pa rin po o may plano ang Panginoon kung bakit inalaw niya yon, yung mangyari yung pangyayaring iyon sa Israelita. Kasi sabi nga po sa Panginoon, di ba? For I know the plans I have for you, sabi ng ating Panginoon. Ngayon, yung verse po na ito, alam ko marami po sa atin na alam mo yung tinatawag na life verse na yung talatang ito. Kasi sa kabutihan ng ating Panginoon, alam mo sa maikling talata, ipinapakita ng ating Panginoon yung kabutihan niya sa atin, yung plano niya sa atin. Bagamat minsan, hindi natin maintindihan sa anumang kadahilanan, alam mo yung hindi natin may imagine minsan yung sa way na yon, mahirap man o maganda, ngunit patuloy na ipinapakita ng ating Panginoon yung kanyang kapangyarihan o yung kanyang kadakilaan. Ngayon, meron tayong akong ibabahagi po dito na apat na kataruan na sabi, alam mo yung kung paano natin ma-apply yung talata na ito. Ngayon, sabi po, yung talata ng Jeremiah chapter 29 verse 11 ay para lang daw po ito sa una po, handang sumailalim sa disiplina ng Diyos. Una po, handang sumailalim sa disiplina ng Diyos or willing to undergo God's discipline. Yan. Pangalawa po, handang tiisin ang matagal na pagdurusa. Handang tiisin ang matagal na pagdurusa. Pangatlo, handang magtiwala sa plano ng Diyos. At pang-apat po, handang maghanap at tumawag sa Diyos. Hallelujah, purihin ang ating Panginoon. Dahil, alam mo, hindi natin hindi natin totoong mararanasan yung kapangyarihan ng Panginoon pag hindi tayo handang sumailalim sa disiplina ng Panginoon. Iba yung disiplina po ng ating Panginoon. Totoo po. Dahil nandyan yung darating yung may panahon ng pagdaranas tayo ng paghihirap. Hindi palagi yung kasi maraming paniniwala ng iba
sinasamahan, pinagpapala lang po sila ng Panginoon pag palaging nasa ginhawa yung buhay. Hindi po totoo yun. Hallelujah. Alam po natin yan mga kapatid, na mas nararanasan o mas mararanasan po natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon, lalo sa panahon na alam mo yung walang-wala tayo. Nandun tayo kakapit kasi 'di ba? Isipin natin para kung meron na tayo ng lahat po, baka kasi makalimutan na natin, dumating yung time makalimutan mo na yung Diyos kung palagi kang nasa itaas. Pero kaya inaalaw po ng Panginoon yung mga pagsubok na dinaranas natin. Minsan, alam mo yung disiplina, yung tinatawag natin na disiplina, yung minsan kasi ano tayo tawag dito, alam na natin na nandun, na mali yung gagawin natin. Ngunit minsan may sinabi yung Panginoon na kahit alam na natin na mali yung pagsubok, yung bagay na to, pero paulit-ulit natin na ginagawa, andun yung minsan hinihintay pa natin yung disiplina ng ating Panginoon, yung palo ng ating Panginoon. Tapos sa dulo marirealize mo na dapat pala hindi na natin ginawa. Kaya patuloy tayong pabalot sa banal na espiritu, bagamat nandito tayo sa sanlibutan, mahirap yung isang pamuhay ng Kristiyano, ngunit sa biyaya ng ating Panginoon ay patuloy tayong magtatagumpay, patuloy tayong magpa-under o sumailalim sa disiplina ng ating Panginoon. Parang sa magulang, di ba? Hindi naman kasi tayo hahayaan ng ating mga magulang. Alam ng ating mga magulang yung kung ano yung ikabubuti natin. Minsan, paisip tayo, oo, mahirap, pero may re-realize din natin na kung bakit tayo sinasabihan ng ating magulang, di ba? Para sa ikabubuti natin, ganun din ang ating Panginoon. Ayaw ng Panginoon na tayo'y mapahamak. Although binigyan po tayo ng free will ng ating Panginoon, ngunit nandun pa rin sa dulo, sabi ng Panginoon na mas piliin natin yung pagpapala. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Sabi po dito sa pangalaway, handang tiisin ang matagal na pagdurusa. Ganon din po actually, halos parang magkakahawig lang rin po itong sinamarize natin. Handang tiisin ang matagal na pagdurusa. Sa ating pamumuhay Kristiyano, totoo, nitong mga nakaraan po meron kaming mga prayer and fasting, at yun po na i-share po ng ating mga kapastoran na sabi nga darating yung time talaga na lalo yung pag yung oras na lalo tayong nagpapatuloy, lumalalim dyan tayo lalo sinusubok ng ating Panginoon, inaalaw ng ating Panginoon yung mga kahirapan, yung pagdurusa, yung mga pagsubok, yung mga problema, kasi dyan tayo sinusubok ng ating Panginoon kung gaano tayo lalapit sa ating Panginoon. Kasi maraming iba-iba tayo, diba? Merong pag hindi tawag nito, kung kailang nagkaroon ng pagsubok, doon sila papalayo. Meron din namang pagka dinirinig na ng Panginoon yung kanilang ipinanalangin, nandun naman nakakalimutan ng tao yung Panginoon. Kaya minsan inaalaw talaga ng ating Panginoon para subukin tayo. Pero sabi nga hindi magbibigay o hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng pagsubok na hindi natin makakaya. Nandun agad po yung solusyon. Sinusubukan lang po tayo ng Panginoon kung tayo'y patuloy na magtitiwala at lalapit sa ating Panginoon. Hallelujah. At pangatlo po ay handang magtiwala sa plano ng Diyos. Yung willing pong magtiwala sa plano ng Diyos. Yan. Sa plano ng Diyos, bagamat minsan hindi natin maipaliwanag, katulad ng sabi natin kanina, kumikilos yung Panginoon sa minsan sa hindi natin inaasahang oras. Alam mo yun, in God's perfect time, sa panahon ng Diyos. Kaya doon tayo palagi pong magtiwala. Kasi minsan may plano tayo, may pinagpipray tayo sa Panginoon, pero gusto nating madaliin. Minsan nasusunod pa rin po yung plano natin. Kaya minsan lalong hindi tinutugon ng ating Panginoon yung plano, kasi
may pinagpipray tayo sa Panginoon, pero mas nasusunod pa rin sa buhay natin yung sarili nating plano. Sabi nga po, handang magtiwala sa plano ng Diyos. Yung plano kasi natin, plano lang po yan, pero yung plano ng ating Panginoon, bagamat hindi man po niya yan tugunin, pero sigurado po tayo 100% na mas malaki o mas maganda yung plano ng ating Panginoon para sa atin. Hindi man eksakto sa ipinanalangin natin, pero sigurado po na mas maganda yung plano ng ating Panginoon para sa atin. Kaya patuloy lang nating ibigay yung buong tiwala natin sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. At pang-apat po ay handang maghanap at tumawag sa Diyos. Sabi po yung willing to seek and call God. Kasi marami po tayo, totoo po, marami po tayong makikita na nagpo-post, nag-share ng Bible verse na ito, yung Jeremiah chapter 29 verse 11, pero hindi naman po lumalapit sa Panginoon. Kumbaga hindi pa lubos kilala ang Panginoon. Tayo po, alam po natin yan mga kapatid, na yung salita ng Panginoon hindi lang po basta nandiyan po yung Panginoon, pero yung Panginoon naghihintay po na lumapit tayo o tumawag tayo sa Kanya. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya patuloy tayo sa presensya ng ating Panginoon, patuloy tayong magsumiksik. Bagamat alam natin yung mga panahon na to, sabi nga po nandito na po tayo sa huling panahon o sa mga huling panahon ng sa mga pagkakataong ito, maraming pagsubok, maraming kaguluhan, ngunit patuloy lang tayo sa presensya ng ating Panginoon. Kung sa atin lamang po manghihina ka talaga dahil sa mga pangyayari pa lang kahit dito sa bansa natin, maraming korupsyon, maraming problema sa gobyerno, ngunit patuloy lang nating ipanalangin sa ating Panginoon ang lahat ng ito. Dahil sa atin wala tayong magagawa, pero mas may magagawa ang ating Panginoon sa lahat ng yan, dahil walang imposible po sa ating Panginoon. Hallelujah. At ang application natin sa talatang ito, una po ay gawin ang pinakamahusay sa pinakamasamang sitwasyon. Yun po, bagamat minsan 'di ba dumaranas po tayo ng pagsubok, problema, gawin pa rin po natin yung pinakamahusay natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil nakikita po yan ng Panginoon lahat ng pagpapagal natin, bagamat dumaranas. Tandaan niyo po yung kwento ni Job, di ba? Bagamat dinanas niya yung masamang pagsubok o sitwasyon sa kanyang buhay, ngunit hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Nung nakita ng Panginoon na nagtapat pa rin si Job, bagamat sa kabila ng pagsubok na dinaranas niya, pero yung after nun, yung pagpapala ng ating Panginoon na ibinigay niya o pinagkaloob niya kay Job ay higit sa inakala o inasahan ni Job. Pangalawa po ay magtiwala lamang po, magtiwala sa proseso ng Diyos. Yun po yung sabi po kanina, 'di ba, na handang tiisin ng matagal na pagdurusa. Ngayon po, sabi naman ay magtiwala sa proseso ng Diyos. Yun po katulad nung may pinapanalangin tayo na hindi man sagutin ngayon ng Panginoon, may process po na tinatawag, may proseso ang Diyos. Pagkatiwala natin lahat ng ating isipin, lahat po ibigay natin, pagkatiwala natin sa Panginoon, dahil may magandang plano palagi yung ating Panginoon. Huwag nating madaliin, darating po in God's perfect time pagkakaloob po ng ating Panginoon yung para sa ikabubuti natin. At pangatlo, maghintay sa Diyos hanggang sa matupad niya ang kanyang mga pangako. Maghintay sa Diyos hanggang sa matupad niya ang kanyang mga pangako. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Tuloy lang tayong maghintay, huwag tayong mapagod. Kasi minsan dumarating sa pagkakataon na mapapatanong tayo sa sarili natin, mga kapatid, na ba't ganito, dumaranas tayo ng ganito, bakit yung pinanalangin ko ay hindi pa rin dinirinig ng Panginoon. Palagi lang tayong maghintay.
kalakip ng paghihintay, patuloy tayong maglingkod sa Panginoon. Hallelujah. Pang-apat po ay maging sabik na hanapin ang ating Panginoon. Maging sabik na hanapin ang Diyos. Hallelujah. Palagi tayong maging sabik. Alam niyo po yung pakiramdam nung una tayong nakakilala sa ating Panginoon, 'di ba? Excited po tayo palagi sa mga gawain. Excited tayo sana mag-Friday na, sana mag-Sunday na. Sana may Bible study na. Kung ano sana yung kung ano nawa yung feeling natin yung una tayong nakakilala sa Panginoon ay patuloy na alam mo yung mag-alab o mag-init yung pananampalataya natin, yung pag-ibig natin sa Panginoon, dahil doon natin patuloy na ipararanas sa atin ng ating Panginoon yung kanyang kabutihan, yung kanyang kadakilaan sa bawat isa. Hallelujah. Patuloy lamang po tayo na maglingkod sa Panginoon, dahil sabi nga walang kalugihan na maglingkod sa ating Panginoon. Darating, sabi nga po yung Kristiyano ay tagabaliktad o tagapagbaliktad ng sanlibutan. Nandiyan yung pag-uusig. Sabi nga mapalad tayo daranas ng pag-uusig, dahil nakikita, ibig sabihin nun ay nakikita na sa buhay natin yung kadakilaan ng ating Panginoon. Patuloy lang tayong manalangin po sa Panginoon, dahil kung sa atin lamang ay hindi natin talaga makakaya. Mahirap po, tunay, ngunit magagawa natin sa biyaya ng ating Panginoon. Hallelujah. Puri natin Panginoon, kasi kung iasa lang po natin sa ating lakas, sa ating talino, may limitation lamang po tayo. Pero ang ating Panginoon, kung tayo lalapit, hingi ng gabay sa Panginoon, limitless po yung kaalaman o karunungan ng ating Panginoon, at igagawad o ipagkakaloob niya sa atin yun. Palagi lang naghihintay ang ating Panginoon. Kaya bagamat dumarating ang pagsubok, kung may bigat ka man, kapatid, sa mga oras na ito, panalangin ka man, patuloy lang po nating panghawakan yung plano sa atin ng ating Panginoon, dahil ang plano ng ating Panginoon ay mas higit o mas maganda o mas mainam kaysa sa mga plano natin. May katanungan po tayo sa ulit dito, ay ang sabi po ay, handa po ba tayong dumaan sa proseso ng Diyos? Yun po yung isang malaking katanungan. Kasi minsan, 'di ba, pinanghahawakan po natin yung verse na ito, ganyan, pero hindi tayo nasusunod pa rin yung gusto natin, o minsan ayaw natin dumaan sa mga ganitong gusto natin. Kasi sa tao kasi gusto palaging mabilis, gusto shortcut. Ngayon sa kaka-shortcut sa dulo, hindi ganun pala yung kinalabasan. Ngayon pag nandun na, mapapaisip, sana sumunod na lang pala ako sa Panginoon, sa proseso ng ating Panginoon. Kaya huwag natin pong hintayin na mangyari pa yung mga ganong pangyayari, pero humingi tayo palagi ng gabay, at hindi po yun iaalaw ng Panginoon na mapalayo tayo sa Kanya. Hallelujah. Sa biyaya ng ating Panginoon. Sabi po sa Isaiah chapter 41 verse 10, Isaiah chapter 41 verse 10 po, babasahin ko lang po ito. Huwag kang mangamba, dahil ako ang Diyos mo, palalakasin kita at tutulungan, iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, niya sa ring makapagliligtas sa iyo. At sabi po sa Psalms chapter 46 verse 1, ito po yung mga huling verse natin, na maganda rin po yung gustong iparating ng ating Panginoon. Psalms chapter 46 verse 1. Hallelujah. Ang sabi po dito na ang Psalms chapter 46 verse 1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Kaya patuloy lang po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Naway patuloy pong maghari sa atin yung plano sa atin ng Diyos. Yung Jeremiah 29:11, palagi lang po natin itong panghawakan kung dumarating po yung panahon na dumaranas tayo ng pagsubok, suliranin, o may mga plano tayo. Palagi nating panghawakan po itong
Jeremiah 29:11, na for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. At ang sabi po sa Tagalog, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyong ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy po tayong manalangin, lumapit sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri, parangal, pagsamba, pagluwalhati, pagdakil at pasasalamat, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa kabutihan niyo sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong mensahe, Panginoon, na naihayag sa oras na ito. Na tunay po, Panginoon, na may plano kayo sa bawat isa. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po, bagamat minsan, Panginoon, ay dumaranas kami, Panginoon, ng pagsubok. Ngunit maraming salamat po, Panginoon, sa kabutihan ninyo, sa pag-ibig niyo sa bawat isa. Dahil patuloy, palagi kayong may plano, Panginoon, para sa ikabubuti namin. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy niyo kami pag-isahin sa isang espiritu, pagamat magkakalayo po kami sa mga oras na ito, sa pisikal, Panginoon, ng aking mga kapatid. Ngunit hayaan po, Panginoon, patuloy niyo kami pag-isahin, Panginoon, sa isang espiritu na kayo lamang po yung maparangalan sa aming mga buhay. Patulungan niyo kami, Panginoon, na patuloy kaming makapaglingkod at magawa yung aming pong pinakamabuti, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Patuloy mo pakabalutin, Panginoon, na inyo pong kabanal-banalang dugo, aming puso't isipan, at naway hindi po makapanagumpay sa bawat isa anumang gawa ng kaaway, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy niyo pong pagpalain ng bawat isa. Patuloy niyo pong tugunin anuman po yung nasa o nais ng bawat isa ng naayon sa inyong kalooban. Patuloy niyo din po pagpalain yung bawat gawain, Panginoon, o bawat churches, Panginoon, dito po, maging sa una po sa sentro, Panginoon, ganun din po sa mga local churches dito po sa Pilipinas, at gayon din po sa bawat churches sa ibang bansa, Panginoon. Hallelujah. Patuloy niyo pong ingatan, gabayan ng bawat isa, at dalangin po namin yung patuloy na pagsama ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, dahil wala po kaming magagawang kamiwalay sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. Muli sa inyo po namin tinataas at ipinagkakatiwala ang lahat ng ito, Panginoon. May palagi mangyari yung kalooban niyo po masunod sa aming mga buhay. Maraming salamat po, at sa inyo pong pinakamataas na papuri, parangal, pagsambat, salamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon at ng inyong anak ng Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. God bless po sa bawat isa. To God be all the glory. God bless po.